Sa krus, sasanay pantubos, buksan ang puso kay Jesus, ililigtas ka sa lubos, tanging banal na dugo. Siya ngayon habang may panahon, mahalin at maglingkod. Namatay siya sa krus, sasalay pantubos. Namatay siya sa krus, sasalay ang tubos. Naririto na naman po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos upang muling maganyayang makinig dito sa ating programang Bible Study on the Air. Tayo po ay manalangin. Ama, narito na naman po kami upang humingi sa inyo ng espiritual na pagkain at maging karapat-dapat po sana ang aming kababaan upang maintindihan namin ang mga salitang sa iyo lamang manggagaling at hindi sa kanino mang tao. Ito po ang aming hinihingi sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Kami nga po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos na nakakita ng dalisay na Kristyanismo o sa Ingles ay pure Christianity. Sa kabila po ng hindi maikailang malinaw na paliwanag ng Diyos sa kanyang mga salita, alam po namin na may mga taong ayaw pa ring tanggapin ang mga ibinabahagi naming katotohanan. Kaya madalas nilang sabihin sa amin, paano nyo maikakalat ang sinasabi ninyong katotohanan? Sino kayo para magsalita? Wala naman kayong otoridad dahil wala kayong diploma para sabihin kayo ay nag-aral sa mga seminaryo o kaya sa Bible schools. Nag-aral lang yata kayo sa ilalim ng puno ng saging. Alam po ninyo, kami rin ay nagtataka kung bakit nagagawa namin ito. Samantalang wala kaming alam sabihin. Wala rin kaming lakas ng loob para magsalita. Pero sa hindi namin nalalaman, ay pinapatotohanan lamang ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostol at mga disipulo. 1:15, maliban sa akin ay wala kayong magagawa. Kailan po kami nakakapagsalita? Kailan po kami nagkakaroon ng lakas ng loob? Sa oras na ipadama ng Panginoon ang mga biyayang kaloob niya, na ang dulot ay kakaibang kasiyahan
at kagalakang walang katumbas, maging sa ibinibigay ng sanlibutan, ay hindi na po namin kayang hadlangan ang aming mga sarili para hindi ipagsigawan ang mga katotohanan sa mga salita ng Diyos na kaloob ng langit na siyang naririnig ninyo dito sa radyo. Ang mga apostol at mga disipulo, sa kanilang pagpapakababa ay nakilala ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng himalang galing sa Diyos. Kaya nahayag sa kanila ang dalawang papel ng Panginoon. At bilang demonstrasyon, ito ay nakita kay Simon Pedro, Mateo 16:17, nang sabihin niya kay Jesus, "Ikaw ang Kristo," ang unang papel ng Panginoon, ang papel ng Ama bilang tagapagligtas. At nang sabihin niyang, "Ikaw ang anak ng Diyos na buhay," na tumutukoy sa ikalawang papel, ang papel ng anak bilang modelo para ipakita ang daan. At sa kanyang papel na ama ay nangako sa Juan 14:18, "Hindi ko kayo iiwanan ng walang tagapayo, babalikan ko kayo." At Mateo 28:20, "Hindi ko kayo iiwan hanggang sa katapusan ng mundo." At nakita nilang natupad ang mga pangakong yan sa araw ng Pentecost, nang dumating sa kanila ang Panginoong Hesukristo sa pormang banal na Espiritu. Palagi po naming inaangkin ang pagkakilala namin sa Panginoon ay milagrong galing sa langit, katulad ng mga alagad. Kaya nakita rin po namin ang kanyang pangako na tinupad nang siya ay nanahan sa amin bilang banal na Espiritu na tagapagturo. Sa pamamagitan nito ay hindi na namin siya hinihintay, sapagkat dumating na siya at sumasa amin na. Ang aming hinihintay na lamang ay ang kanyang ikalawang pagpapakita. Kung ang Panginoon ay bumaba sa amin, ito po ang katotohanan sa mga salita ng Diyos na sumasa amin. Kaya huwag na po kayong magtataka kung bakit malakas ang aming loob na maganyaya sa inyo. Dahil lubusan po ang aming pagdidepende sa Panginoon. Lucas 21:15, "Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Nalalaman po namin ang sasagot sa inyong mga katanungan ay ang katotohanan sa mga salita ng Diyos na nananahan sa amin. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo na nagsalita sa Juan 14:6, "Ako ang katotohanan." At narito po ang ipinadalang kahilingan. Good AM po. 3 ng sekta na aniban ko. Inaangkin ang katotohanan. Paano ko malalaman ang totoo sa kanila? Lahat mababait sa akin. Pwede bang talakayin? Salamat po. Ito pong nagpadala ng kahilingan. Marahil ay naguguluhan siya kung bakit itong 3 sektang sinamahan niya, kung ang pagbabatayan ay ang nakikita ng mata. Yung hinahanap ng tao na kabaitan ay taglay noong 3 sektang sinasabi niya. Kaya hindi niya alam ngayon kung sino ba sa kanila ang totoo. Napakahirap nga naman po kung sino talaga ang sasabihin nating totoo doon sa 3 sektang ang sabi nga ng humiling ay pawang mababait. Pero sakasakali kaya kapatid, kung noong tayo ay nasa sektang sinamahan natin at ang katanungang ito ay ipinarating sa atin, ano naman kaya ang pupwede nating isagot doon sa nagtanong? Sa akin po nakagis na reliyon sa Iglesia Katolika, masasabi ko pong ito ang talagang katotohanan dahil yung mga relics na sinasabi nila nung unang panahon, yung halimbawa, yung krus, nasa amin po yon. At saka si San Pedro, sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na itatayo niya ang kanyang iglesia
At si San Pedro ang kanyang inatasan na bilang unang leader, parang yung unang papa. Kaya masasabi namin kami ang original at katotohanan. At karagdagan pa po rito, yung pagbibigay nila ng 7 sakramento. Na yun po ay makikita din natin sa mga bersikulo sa Biblia na sinusuportahan ng mga salita ng Diyos. Kaya masasabi ko pong ang amin pong reliyon, ang Iglesia Katolika, yun ang talagang katotohanan. Ako po ay galing sa mga Pentecostal Charismatic. Nung hindi pa po ako nagbabasa ng banal na aklat, ang paniwala ko po ay ang matandang sekta ang katotohanan sa akin dahil dito po ako nagkaroon ng isip. Ang aking tatay ay malapit sa mga Iglesia Katolika. Pero nang magkaroon po ako ng pagkakataong makarinig o makakasama ang mga Pentecostal Charismatic, dito ko po nakita na mababaw pala ang aking katotohanan na sinamaan noon dahil isa po sa mga salita ng Diyos o iba-iba sa salita ng Diyos ay hindi nila ginagawa. Halimbawa po, ang sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng himayin para sambahin. Yun po ay ginagawa namin noon. Kaya dito po sa Pentecostal, masaya kami at nararamdaman namin ng Diyos. Dito ko naramdaman noon ang tinatawag nilang born again dahil nagpapasakop po ako sa ating Panginoong Jesucristo. At kung kami po ay magpuri, daman-daman namin ang banal na Espiritu na siyang nangunguna sa amin. Kaya ang alam ko po nang kasama ko sila, yon ang katotohanan sa lahat ng mga sekta. Narinig po natin yung dalawang kapatid na nagbahagi at kanilang inaangkin noon na ang kanilang sektang kanilang sinamahan ang siyang katotohanan. Pero alam po ba ninyo na ang Kristyanismo ay binubuo ng mahigit na 3,000 sekta? At kung mabibigyan tayo ng pagkakataong pakinggan silang lahat ay aangkining nasa kanila ang katotohanan. At hindi lang po basta sinasabi, dahil mayroon silang mga kani-kaniyang pruweba. Kanilang babasahin sa banal na aklat ang suporta sa kanilang paniniwala. Kaya dyan po nahihikayat ang marami para sumunod sa kanila. O yung sinasabi ng nagtanong sa atin na nakita niyang katangian noong 3 sekta, sinasabi niyang sila ay mababait. Lalahatin na po natin ang mga sektang bumubuo sa Kristyanismo. Wala po tayong makikita sa kanilang hindi mababait. Lahat po yan ay mababait. Kaya bawat isa sa kanila ay nagtuturo ng mabuti sa mga tao. Ganyan po nahihimok ang lahat. Wala po tayong maririnig sa kanilang masasamang salita. Malumanay, marunong magsalita, at ipinapakita nila na nasa kanilang katotohanan sa pamamagitan ng pag-angkin nila ng kani-kanyang himalang ginawa sa kanila ng Diyos. Ganyan po mahihikayat ang mga tao. At kung tatanungin po natin sila isa-isa, lahat ay aangkining nasa kanila ang katotohanan. Pero kaibigang nagtanong, kung kami naman ang tatanungin mo, kung alin ba ang totoo? Ang masasabi namin ay hindi namin alam. Dahil kami rin ay nagtatanong sa Diyos, nagdidepende sa Kanya kung ano ang Kanyang ipapaliwanag tungkol sa katanungan. Yung itinatanong mo tungkol sa kasagutan, wala kaming masasabi. Paano natin malalaman ang katotohanan kung kami ring nagsasalita rito ay walang nalalaman? Ganyan natin hihintayin ng Diyos na Siya ang magsalita sa atin para ipakita Niya kung sino ba talaga ang katotohanan. Hihintayin po ngayon natin ang Diyos sa Kanyang pamamaraan kung ano ang mensaheng gusto Niyang ipaalam sa atin ngayon. Ang ating pong pinag-uusapan ay ang kaligtasan. At ito ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos
ay ipinagkaloob niya sa mga Israelita. Wala pong hindi nakakaalam niyan na ating mababasa sa Lumang Tipan. At ganyan sila binigyan ng matutuluyan, inalagaan sila at ipinagtanggol sa kanilang mga kaaway. At sa mga Israelita, doon nagmula ang lahi ng mga Hudyo. Ganyan sila nadatnan ng ating Panginoong Hesukristo at nadatnan niya silang ipinangangaral sa mga tao ang salita ng Diyos na naisulat sa Lumang Tipan. Kaya sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo ay nasumpungan ang salita ng Diyos sa mga Hudyo. Sa kanila ito ipinagkaloob. Nang datnan ng Panginoong Hesukristo ang mga Pariseo at Saduseo, ay kanilang ipinangangaral ang salita ng Diyos na nakasulat. At nang dumating ang Panginoon, kung ano ang nakasulat sa mga salita ng Diyos, ang siya ring ipinangangaral niya. Kaya nga ang sabi niya sa kanila, hindi ako dumating para sirain ang mga kautusan, kundi magbigay katuparan dito. Kaibigang nagtanong, kung ang ipinangangaral ng mga Pariseo at Saduseo ay ang salita ng Diyos, gayon din ang ipinangangaral ng Panginoong Hesukristo, pero kanino nasumpungan ang katotohanan? Sa palagay mo, sino ang nagtuturo ng katotohanan? Ang mga Hudyo o si Hesukristo? Bagamat hindi namin naririnig ang kasagutan mo, nalalaman namin ang sasabihin mo, ang Panginoong Hesukristo. Kung tanungin kaya natin na mahigit na 3,000 sekta na bumubuo sa Kristyanismo, sino kaya ang isasagot nilang nagsasabi ng katotohanan? Siguradong ang isasagot din nila, ang Panginoong Hesukristo ang siyang nagtuturo ng katotohanan. Kung ang mga Hudyo ay pinapaniwalaan at tinatanggap ang nakasulat sa mga salita ng Diyos, yun din ang Panginoong Hesukristo, kanya ring pinapaniwalaan at tinatanggap ang nakasulat sa salita ng Diyos. Pero ang Panginoong Hesukristo ang siyang nagturo ng katotohanan. Ano po kaya ang naging pagkakaiba nila samantalang mayroon naman pala silang iisang basihan? Mayroon pong ipinahayag ang Diyos sa amin kung bakit itong mga Hudyo na tumatanggap at naniniwala sa salita ng Diyos ay hindi nagkaroon ng paniniwala katulad ng paniniwala ng Panginoong Hesukristo. Dahil mayroon pala silang nakaligtaan sa salita ng Diyos na malinaw namang nakasulat sa Lumang Tipan. Ito po ay ang awit 78:2 na may ganitong sinasabi, aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinghaga. Ako'y magsasalita ng mga malalabong sabi ng una. At ito ay idiniin pa ng Diyos, ayon sa Ezekiel 20:49. Nang magkagayoy sinabi ko, Panginoong Diyos, sinasabi nila sa akin, hindi baga siya'y mapagsalita ng mga talinghaga? Ano po ang masasabi ninyo doon sa ipinahayag ng Diyos na noong Lumang Tipan, siya pala ay nagsasalita ng talinhaga? Kung ang Diyos ay nagsasalita ng talinhaga, ngunit ginamit niya ang kanilang salita. Sa makatwid, kung ang salitang nauunawaan ng mga Hudyo ay salitang Hebreo, ang Diyos ay nagsalita sa salitang Hebreo para ipaalam sa kanila na siya ay nagsasalita ng talinhaga. At bilang patotoo, ito ay ang salita ng Diyos na makikita sa mga awit 77:19. Ang daan mo'y nasa dagat, at ang mga landas mo'y nasa malalawak na tubig, at ang bakas mo'y hindi nakilala. Na mayroon pong nakasulat sa Ingles ng ganito, Thy way is in the sea, and thy path in the great waters, and thy footsteps are not known. Sino nga naman ang makakaunawa dito sa sinabi ng Diyos? Ito pong binasa nating talata, ito ay binabasa rin ng mga Hudyo
Pero dahil hindi nila ito maunawaan, hindi nila ito pinansin. Isa pa pong talinhagang salita ng Diyos ay itong nasa Hukom 9 mula 8 hanggang 15. Tungkol po ito sa mga punong kahoy na naghahanap ng kanilang hari. Ganito po ang nakasulat. Ang mga puno ng kahoy ay naghalal ng hari na minsan at kanilang sinabi sa puno ng olibo, "Maghari ka sa amin." Ngunit sinabi ng puno ng olibo sa kanila, "Akin bang iiwan ang aking katabaan na siyang sa akin ay nakapagpaparangal sa Diyos at sa tao at makipaghindayunan sa mga puno ng kahoy?" At sinabi ng mga punong kahoy sa puno ng igos, "Halika at maghari ka sa amin." Ngunit sinabi ng puno ng igos sa kanila, "Akin bang iiwan ang aking katamisan at ang aking mabuting bunga at iyayaong makipag-indayunan sa mga puno ng kahoy?" At sinabi ng mga puno ng kahoy sa puno ng ubas, "Halika at maghari ka sa amin." At sinabi ng puno ng ubas sa kanila, "Akin bang iiwan ang aking alak na nagpapasaya sa Diyos at sa tao at iyayaong makipag-indayunan sa mga puno ng kahoy?" Nang magkagayoy, sinabi ng lahat ng mga puno ng kahoy sa dawag, "Halika at maghari ka sa amin." At sinabi ng dawag sa mga puno ng kahoy, "Kung tunay na ako'y inyong inihahalal na hari ninyo, pumarito nga kayo at manganlong kayo sa aking lilim. At kung hindi, ay labasan ng apoy ang dawag at pugnawin ang mga sedro ng Libano." Sapagkat ito pong salita ng Diyos ay nakasulat ito sa lumang tipan, kaya ito ay binabasa rin ng mga Hudyo. Dahil hindi rin maunawaan, ay hindi rin pinansin. Ngunit nang magsalita ang Diyos sa kanilang salitang nauunawaan, kagaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Dahil ito ay kanilang nauunawaan, kanila itong binigyan ng pansin. Kaya kanila itong tinupad at ipinangangaral sa mga Hudyo. Kagaya po ng utos na huwag kang magnakaw, kaya nang sila ay mayroong mahuling magnanakaw, kanila itong pinarusahan at ipinako sa ibabaw ng krus, katabi ng Panginoong Hesukristo. At sa kautosang huwag kang mangangalunya, dahil ito ay kanilang nauunawaan, kaya nang mahuli nila si Maria Magdalena na nangangalunya, kanila itong hinuli at gustong patayin sa pamamagitan ng pagbato. Dahil iyon nga naman ang maliwanag na nakasulat sa lumang tipan. Sino nga naman ang magsasabi sa mga Hudyo na hindi mabuti yon? Kaya ang aangkinin nila, mapagmahal talaga ang Diyos, sapagkat nagtuturo siya ng kabutihan. Kaya ganyan na lamang ang kanilang pagrespeto at pagtitiwala sa kanilang mga tagapagturo. At dahil napakaliwanag naman talaga na nakasulat sa lumang tipan ang tungkol sa batas ng pangangalunya at kung ano ang dapat gawin sa mahuling nilalabag ito, kaya gayon dinala ng mga Hudyo si Maria Magdalena sa Panginoong Hesukristo. Dahil nahuling sa aktong nangangalunya si Maria Magdalena, ang inaasahan ng mga Hudyo sa Panginoong Hesukristo ay ipatutupad niya ang batas ng pangangalunya ayon sa nakasulat sa lumang tipan. Ano ang nakita ng mga Hudyo nang dalhin nila si Maria Magdalena sa Panginoong Hesukristo? Ang ginawa ng Panginoon, siya ay nagsulat sa lupa at siya ay nagsalita sa mga Hudyo, "Sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang pupukol sa unang bato." Wala pong bumato kay Maria Magdalena at silang lahat ay umalis. Bigla ko pong naalala ang sinabi ng aking mangangaral tungkol sa pangyayaring ito. Sabi niya, nakita ba ninyo kung gaano karunong at gaano mapagmahal ang Panginoong Hesukristo? Hindi niya pinabayaan si Maria Magdalena dahil nalalaman niyang lahat ng mga Hudyong nagdala kay Maria ay mayroong mga kasalanan.
At nakita ba ninyo, maging ang Panginoong Hesukristo ay hindi niya inatulan si Maria Magdalena. Pero sa mga mata ng mga Hudyo, ay nilabag ng Panginoon ang kautusan sa pangangalo niya sa lumang tipan. Nasaan ngayon ang sinabi niya sa kanila? Ako ay dumating, hindi para sirain ang mga kautusan, kundi magbigay katuparan dito. Sa makatwid, sa mata ng mga Hudyo ay sinungaling ang Panginoong Hesukristo. O kaibigang nagtanong, 10 ng mga bumubuo sa mahigit na 3,000 sekta sa Kristyanismo, kaya bang tanggapin na ang Panginoong Hesukristo ay sinungaling? At ang magsasabing isa man na sinungaling ang Panginoong Hesukristo. Pero ano po kaya ang hindi nakita ng mga Hudyo? Bakit ang sabi sa kanila ng Panginoon, sila ay bulag na umaakay sa kapwa bulag, at sila ay parehong mahuhulog sa hukay? Hindi ba nila nabasa itong napakaliwanag na isinulat ni Isaias? Isaiah 54:5. For thy maker is thine husband, the Lord of hosts is his name, and thy Redeemer, the Holy One of Israel, the God of the whole earth shall he be called. Malinaw po ang sinasabi ng Diyos doon sa unang bahagi na kung tatagalugin ay ang tagapaglalang ang asawa ninyong lalaki. Kung ganoon, ang inaasahan ng Diyos, ang kanyang binhi lamang ang dapat tanggapin ng mga tao. Ano po yun? Ayon po dito sa nakasulat sa Lucas 8:11, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Alam naman po natin na ginamit ng Diyos ang salita ng tao sa Biblia. Sa makatwid, ang tinutukoy niya ay ang wika ng Diyos sa salita ng tao na kanyang ginamit sa banal na aklat. Po ang binhi sumisimbolo sa katotohanan na pinapatanggap ng Diyos. Sa makatwid, ang nakitang pangangalo niya kay Maria Magdalena ay yun lamang nauunawaan ng mga tao na nakita sa kanya ng mga Hudyo. Pero nang magpakumbaba si Maria Magdalena, nakita nga niya ang kanyang sarili na nangangalo niya. Nangangalo niya siya ng espiritual. Kaya gayon na lamang ang kanyang naging pasasalamat sa Panginoong Hesukristo, at siya ay nanabik na makita siyang muli. Kaya nang mabalitaan niyang nagpunta sa bahay ni Simon ang Panginoon, siya ay nagmamadaling magpunta doon para makita ang Panginoong Hesukristo at mapasalamatan. Yan po ang nahayag kay Maria Magdalena nang siya ay magpakababa at nakilala ang Panginoong Hesukristo. At tungkol naman po sa ipinasulat ng Diyos, huwag kang magnakaw. Sino nga naman ang hindi nakakaunawa sa salitang huwag kang magnakaw? Ito po ang patunay na talagang ginamit ng Diyos ang salita ng tao. Kaya hindi kayang hadlangan ng tao ang kanyang sarili para hindi ito unawain. Mayroon pong nakasulat sa Lumang Tipan, Kawikaan 3:5, magtiwala ka lamang sa Diyos at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Binabasa po nila ito at papasok sa kanilang kaisipan. Kailangan pa ba ang pagtitiwala sa Diyos para ipaliwanag ang tungkol sa kautosang huwag kang magnakaw? Napakaliwanag na nito. Kaya yun nga ang ginawa nila. Kanila itong ipinangangaral at ipinapasunod sa mga tao. At dahil ito ay mabuti sa mga tao, itong ipinapatupad sa kautosang huwag kang magnakaw, ganyan sila tinitingala dahil ang inaangkin ng mga tao sa kanila, pinapalaganap nila ang kabutihan. Pero bakit hindi po muna tayo maghintay at hihintayin natin ang ipapahayag ng Diyos tungkol dito? Sa mata po kaya ng Diyos, sino ang lalabas na magnanakaw? Dahil sa kabila ng napakadaling unawain ang kautosang huwag kang magnakaw, pero
patutunayan ng Diyos na siya ay nagsasalita nga ng talinhaga. Pakinggan po natin ngayon ang Panginoong Jesucristo mismo ang siyang magpapaliwanag sa atin. Kaya akin lamang pong babasahin ang sinabi ng Panginoong Jesucristo tungkol sa magnanakaw. 1 Jes 1. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Itanong po natin ngayon sa Panginoon kung sino yung sinasabi niyang pintuan ng mga tupa. Babasahin ko po ang isinagot ng Diyos. 1 Jes 9. Ako ang pintuan. Kung si Jesus ang siyang pintuan, ano ang sinabi niya? 1:14:6. Ako ang katotohanan. O hindi po ba unti-unting nalalantad yung tanong natin kanina tungkol sa mga Hudyo at sa Panginoong Jesucristo? Bagamat inaangkin ng mga Hudyo na sila ang katotohanan, gayunmang hindi nila kilala ang Panginoong Jesucristo, kaya maliwanag na wala sa kanila ang katotohanan. Sa makatwid, kung wala sila sa katotohanan, hindi sila dumadaan sa pintuan. Anong sabi ni Jesucristo sa mga hindi dumadaan sa pintuan? Sila ay tulisan at magnanakaw. O hindi po ba unti-unti ring nagliliwanag sa inyo kung bakit yung dalawang magnanakaw nasa bandang kanan at bandang kaliwa ng Panginoon nung siya ay nakapako sa krus ay hindi niya sila sinasaway, kundi ang malimit niyang sawayin ay ang mga eskriba at mga pariseo. Isa pong saway ng Panginoon sa kanila, Mateo 23:26. Ikaw bulag na pariseo, linisin mo muna ang loob ng saro at ng pinggan upang luminis naman ang kanyang labas. Ano po ang tinutukoy ng Diyos? Linisin mo muna ang loob ng saro. Ang mga Hudyo, dahil inunawa nila ang kautusan sa pangangalunya, kaya hindi sila nangalunya ng literal. Pero yung pong ipinahayag ng Diyos sa atin kanina, ang Diyos ang siyang asawang lalaki at dapat ang kanyang binhi lamang ang nararapat tanggapin ng mga tao. At ang binhi pala ay ang wika ng Diyos sa salita ng tao. Pero ang tinatanggap ng mga Hudyo ay ang salita ng tao na ginamit ng Diyos at kanilang inunawa. Hindi po yun ang binhing galing sa Diyos. Sa makatwid, bagamat hindi sila nangangalunya ng literal, pero sila ay nangangalunya ng espiritual sa mata ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila, malinis ang inyong labas, sapagkat iyon ay tumutukoy lamang pala sa morality. At marumi ang loob ng saro, dahil sa tingin ng Diyos sa kanila, sila ay nangangalunya sapagkat hindi nila tinanggap ang binhing nagmumula sa Diyos. At ito po ay napakahalaga sa Panginoon. Kaya pakinggan natin ang kanyang saway. Babasahin ko po itong Mateo 23:33. Kayong mga hahas, kayong mga lahi ng mga ulupong, paanong mga kawawala kayo sa kahatulan sa impyerno? Pagkatapos na ipahayag ng Diyos na sila pala ay nangangalunya ng espiritual, ano naman ang kanilang ninanakaw na hindi nakikita ng mga tao? Pero ito ay napakahalaga sa Diyos dahil ang kanila palang ninanakaw ay ang karangalang nararapat lamang sa Diyos. Babasahin ko po itong Mateo 23:8-9. Datapwat kayo huwag patawag na Rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Sino po kaya ang nakapansin yan sa ating kapanahunan? O kaibigang nagtanong, hindi ba maliwanag sa iyo
na sinabi namin kanina na kung kami ang iyong tatanungin ay wala rin kaming nalalaman. Ito bang ipinapahayag ng Diyos na ito ay nanggaling sa amin o nanggaling mismo sa Diyos? At tungkol naman sa iyong katanungan, ikaw pala'y nanggaling na sa 3 sekta at nakita mo silang lahat ay mabubuti. At ang tanong mo, sino sa kanila ang katotohanan? Katulad pa rin ang sagot namin sa iyo kanina, wala na naman kaming nalalaman. Pero hihintayin nating muli ang Diyos kung ano ang kanyang sasabihin tungkol sa iyong tanong. Akin pong babasahin ang ipinasulat ng Panginoon dito sa Ecclesiastes 1:9. Yaong nangyari ay siyang mangyayari, at yaong nagawa ay siyang magagawa, at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Ano ba ang nakita nating nangyari noon? Ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Hindi niya ito ibinigay sa mga Amalekites, Jebusites at Hittites. Yon ang nakita ng Diyos sa mga Hudyo nang dumating sa kanila si Jesucristo. Ngayon naman, kanino ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang salita? Hindi ba sa Kristyanismo? Hindi niya ito ibinigay sa mga Buddhism, Confucianism, Taoism, Islam, kundi sa Kristyanismo lamang. Pero ano kaya ang makikita ng Diyos sa ating kapanahunan tungkol sa kanyang salitang ipinagkatiwala niya? Kung noon, mayroon lamang 2 sekta, ang sekta ng mga Pariseo at sekta ng mga Saduseo. Kumpara ngayon, mahigit na 3,000 sekta ang bumubuo sa Kristyanismo. At kung noon, dumating sa kanila ang Panginoong Jesucristo, masasabi ba nating hindi dumating ngayon ang Panginoong Jesucristo kung siya ang katotohanan? At kung inaangkin ng mga Pariseo at Saduseo ang katotohanan, sino po sa mahigit na 3,000 sekta ngayon ang hindi umaangkin sa katotohanan? Lahat po sila, bawat isa sa kanila ay inaangking sila ang katotohanan. O kaibigan, hindi ba napakarami niyan hambing sa 3 sektang dinaanan mo? Dahil sila ay bahagi lamang ng mahigit na 3,000 sektang bumubuo sa Kristyanismo. O hindi ba mas lalong nakakalito ngayon sapagkat mahigit na 3,000 ang umaangkin sa katotohanan? Sino naman kaya ang maghahayag sa atin para masabi kung sino o kung meron man sa kanila ang nasa katotohanan? Kung sa panahon ng Panginoong Jesucristo ay inaangkin ng mga Hudyo na sila ang katotohanan, gayon din ang Panginoon na siya ang katotohanan. Pero sino ang naghayag para ilantad kung sino sa kanila ang nasa katotohanan? Inilantad ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo ang siyang nasa katotohanan. Ang sabi ng Panginoon sa binasa nating Ecclesiastes 1:9, walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Sa makatwid, sa ating panahon, ang Diyos pa rin ang siyang maghahayag kung sino ang nasa katotohanan. Kung ang mga Hudyo noon ay binabasa at tinatanggap ang salita ng Diyos, kanila itong ipinangangaral. Pero ayon sa ipinahayag ng Diyos sa atin kanina, mayroon silang nakaligtaan. Ang Kristyanismo kaya ngayon, meron din silang isang batayan sa salita ng Diyos. Ito ay ang banal na kasulatan na kanilang binabasa. Ano kaya ang kanilang nakaligtaan? Kung kanina po ay binasa natin sa Tagalog at sa Ingles ang nakaligtaan ng mga Hudyo, ay gayon din po nating babasahin ngayon ang nakaligtaan ng Kristyanismo. Marcos 4:34. At hindi sila kinakausap, kundi sa talinhaga, datapwat sa kanyang sariling mga alagad, ay bukod na ipinaliliwanag ang lahat ng mga bagay. Sa Ingles,
but without a parable spake he not unto them. And when they were alone, he expounded all things to his disciples. Dito po sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ano po sa palagay ninyo? Nagsalita po ba siya ng hindi sa talinhaga? Maaring mayroong magsalitang, hindi naman lahat ng sinasabi ng Panginoon ay mga talinhaga. Dahil marami rin siyang sinabing napakaliwanag. Siguro po alam ninyo ang istorya ni Saulo ng Tarsus na kanyang inuusig ang mga Kristiyano dahil hindi niya kakilala ang Diyos na kanyang sinasamba. Pero nang magpakilala sa kanya si Jesucristo na noon ay wala na dito sa lupa, nabigla siya at siya ay lubusang nagpakababa. At siya pa ang naging leading apostol ni Kristo. At ito ang ipinahayag niya tungkol sa karunungang napasa kanya. Galatia 1:11 hanggang 12. Sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangangaral, na ito'y hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Huwag po nating kakalimutan, nang ito ay ipahayag ni Pablo, ay wala na ang Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Pero malinaw po ang narinig natin sa kanya. Sabi niya, si Jesucristo ang nagturo sa kanya. Hindi po ba napakaliwanag kung paano tinanggap ng mga apostoles ang karunungan mula sa banal na Espiritu sa araw ng Pentecost? Itong si Pablo, ang sabi niya, si Jesucristo ang nagturo sa kanya. Sa makatwid, nakilala ni Pablo na si Jesucristo pala ang siyang banal na Espiritu. Kaibigan, hindi ba muli na namang papasok dito ang Ecclesiastes 1:9? Kung ano ang nangyari, ay siya ring mangyayari. Ano ba ang nangyari kay Saulo? Si Saulo ay binalak na magpunta ng Damasco dahil gusto niyang humingi ng permiso sa mga matataas na saserdote nang lalo niyang usigin ng mga tagasunod ni Jesucristo. Pero habang siya ay nasa daan, hinarang siya ng Panginoon. Sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Tanong ni Saulo sa kanya, sino ka baga, Panginoon? Doon nalaman ni Saulo na ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran ay hindi man pala niya kakilala. Kaya tanong niya, sino ka baga, Panginoon? Nasa harapan ng Diyos, yun naman pala ang simbolo ng kanyang pagpapakumbaba. Dahil inamin niya sa harapan ng Panginoong Jesucristo na hindi niya siya kakilala. Ang tanong, kung ito ay ginawa ng Panginoon kay Saulo na umuusig sa kanyang mga tagasunod, napakaraming umuusig sa mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Bakit hindi niya ginawa yung katulad ng ginawa niya kay Saulo? Dahil nalalaman pala ng Diyos kung ano ang nilalaman ng puso ng tao, kung ito man ay ginawa ng Panginoon kay Saulo. Dahil nalalaman ng Panginoon na kapag hinarang niya si Saulo, ito ay magpapakumbaba sa kanya at mabibigyan siya ng daan para ipakilala ang kanyang sarili. Sa makatwid, yung ibang umuusig sa mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, kaya hindi sila pinupuntahan dahil kahit pupuntahan pala niya sila, ay hindi sila magpapakumbabang katulad ni Saulo. Kaya isinulat ni Pablo ang 2 Korinto 3:6 na magkasing tulad sa isinulat ni Marcos tungkol sa Panginoong Jesucristo sa Marcos 4:34. Sinabi niya, hindi siya nagsalita ng hindi sa talinhaga. Sa makatwid, hindi maaari ang unawa ng tao sa salita ng tao na ginamit ng Diyos. Dahil ang nararapat ay ang wika ng Diyos
sa pamamagitan ng kanyang pagpapaliwanag. At ganito ang sinabi ni Pablo, 2 Korinto 3:6, na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay buhay. Maliwanag pong sinasabi rito, dahil ang nauunawaan ng tao ay ang titik lamang. Ang sabi ng Diyos, iyon ay nakakamatay. Dahil hindi pa yon ang gustong ipaunawang mensahe ng Diyos sa tao, kundi dapat hintayin ng Diyos na siyang magpaliwanag. Hindi po ba napakaliwanag nitong isinulat ni Pablo na magkasing tulad lamang ng isinulat ni Marcos sa Marcos 4:34? Dahil inunawa ng tao ang titik sa salita ng tao na ginamit lamang pala ng Diyos, kaya hindi nakilala si Jesucristo. Kaya walang pinag-iba ngayon. Kung noon ay hindi nakilala si Jesucristo, kahit ngayon ay hindi rin siya nakilala. Pero lahat ng bumubuo ng mahigit na 3,000 sekta na bumubuo sa Kristyanismo ay inaangking kilala si Jesucristo. Ngunit pakinggan po natin ng maigi ang saway ng Panginoon sa kanila. 1:8-19. Inaangkin ninyong kilala ninyo ako. Kung kakilala ninyo ako, dapat din ninyong kakilala ang aking Ama. Ano po ang naririnig nating ipinangangaral ng mahigit na 3,000 sekta? Kaibigang nagtanong, doon sa 3 sektang sinamahan mo, hindi ba sila nasasaway dito sa 1:8-19? Inaangkin ba nilang kakilala nila ang Amang Diyos? Baka ang naririnig mo sa kanila ay yung description ng Diyos Ama, hindi yung kanyang identification. Marahil ito ang maririnig mo sa kanila. Kung gagamitin mo ang makitid na isip ng tao para makilala ang mahiwagang Amang Diyos, ay parang Diyos ka na rin. Makatwid ay hindi nila tunay na nakilala si Jesucristo. Ang katotohanan nga, iba-iba ang pagkakilala nila sa Kanya. Hindi ba maliwanag ang kanilang ipinangangaral? May nagsasabing si Jesucristo ay tao lamang at hindi Diyos. Mayroon naman nagsasabing si Jesucristo ay Diyos maliit. Ang Diyos Ama ang siyang Diyos na malaki. At mayroong umaangking ang pangalan ng Ama at ng Banal na Espiritu ay Jesucristo rin. Pero ang kanilang pagkaunawa sa salita ng Diyos ay walang pinagkaiba. Pagkakilala kay Jesucristo na ito ay inuunawa sa titik. At ang maraming paniniwalang ipinapahayag na si Jesucristo ay Diyos anak lamang dahil mayroong Diyos Ama na iba sa Kanya, mayroong Diyos Espiritu Santo na iba sa Kanya. Bagamat naniniwala silang mayroong isang Diyos, mayroon naman itong 3 persona. At nananatili na misteryoso sa kanila ang Amang Diyos. At ano pa ang ibibigay ng patotoo ng Diyos? Wala yatang mga sektang hindi nila tinatanggap ang mga salita ng Diyos. Pero, kaibigan, narinig mo ba sa kanilang ipinangaral yung sinabi ng Diyos na talinhaga tungkol sa mga punong kahoy na naghahanap ng magiging hari? Yung binasa natin sa Ukom 9, mula 8 hanggang 15. Dahil kung ipapahayag lamang ng Diyos ang kahulugan nito, ay malalantad kung sino yung dawag na tumanggap doon sa alok ng mga punong kahoy na maging hari para kanilang tingalain. Dito sa istorya ng mga punong kahoy, sino magsasabing mga punong kahoy nga ito? Meron na ba tayong narinig na punong kahoy na nagsasalita? Maliwanag, ito ay mga tao. Pero mayroong punong kahoy na ulibo
na isa sa pinuntahan, pero tumanggi. Ang sabi nga niya, akin bang iiwan ang aking katabaan? Ang olibo, hindi po ba ito nagpo-produce ng langis? Olive oil, walang hindi nakakaalam niyan. Ang langis, sinimboluhan ng banal na espiritu. Kaya ang sabi ng olibo, na sumisimbolo sa pili ng Diyos, akin bang tatanggapin ang ako ay magiging pinuno at iiwan ko ang banal na espiritu? Siya ay tumanggi. At ang puno ng igos na sumisimbolo pa rin sa pinili ng Diyos, kilala ang igos sa katamisan ng kanyang bunga. Ang tamis na yan, siya ang parang pulot na kinain ni Eremias. Walang iba kundi ang katotohanan sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi niya sa mga punong kahoy, kung ako ay maghahari sa inyo, akin bang iiwanan ang katotohanan sa mga salita ng Diyos? Tumanggi rin siya. At pinuntahan nila ang ubas. Ang ubas, ang pinoproduce niyan ay alak. At ang Panginoong Jesucristo, sa uling hapunan, sinabi niya, yung alak ay sumisimbolo sa kanyang dugo na naibuhos, kaya naging available ang banal na espiritu. Ayaw ding mawala ng ubas ang banal na espiritu sa kanya, kaya tumanggi siya. Sino pong kasunod na pinuntahan? Ito ay ang dawag. Alam ng lahat, ito ang klase ng halamang matinik. Ito ay walang silbi. Kaya ang ginagawa, tinatabas lang ito at sinusunog. Dito sa talinhaga, tao ito. At ang ginawa, tinanggap yung alok na siya ay magiging hari o pinuno ng mga punong kahoy o mga tao. Pero nagbigay siya ng kondisyon. Pumarito nga kayo at manganlong kayo sa aking lilim, at kung hindi ay labasan ng apoy ang dawag at pugnawin ang mga sedro ng Libano na ang katumbas, hali kayo, magtiwala kayo sa akin, kung hindi kayo ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Hindi po ba ang pagtitiwala sa kapwa-tao ay ang basyan ng pagtayo ng lahat ng sekta? Tingnan po natin. Hindi ba ang mga miyembro sila'y nagtitiwala sa sinasabi ng mga mangaral na akala nilang lahat ay galing sa Diyos? Pero hindi po katotohanan na ang sinasabi ay ayon lang sa unawa ng tao sa titik sa salita ng Diyos? Huwag po natin kalimutan yan sa 2 Corinthians 3:6 na yun pala ay nakakamatay. Bakit hindi natin narinig sa kanila ang paliwanag ng Diyos sa salita ng tao na ginamit ng Diyos para ipaliwanag ng Diyos ang dapat nilang tanggapin bilang katotohanan? Yun po ang maliwanag na nagpapatibay para makita natin kung alin ang nasa katotohanan sa mga taong narinig nating nagsasalta sa salita ng Diyos. Kaibigang nagtanong, sino ang kakilala mong tumatanggap ng karangalan at papuri mula sa mga tao? At sino naman ang hindi? Pero dahil kulang ang ating oras, siguro ay sapat na yan para makilala mo nasaan nga ba ang katotohanan. Samantala, umaasa po kaming sa loob ng isang oras ay nag-record na naman kayo para maipon po ninyo ang mga tape, at yan po ay po pwede ninyong itago sa ibang oras, po pwedeng ilabas, pakinggan muli. At ang Diyos ay hindi maubusan ng mensaheng ibibigay sa inyo, lalo't makikita niya na naging karapat-dapat ang inyong kababaan. Po pwede rin pong ipahiram yan sa mga mahal sa buhay o kaya ipadala sa mga nasa abroad para kanilang maranasan na sa ating panahon pala ay nagsasalita pa rin ang Diyos patungkol sa tunay na kaligtasan. Sa internet, magbasa po kayo ng mga articles natin, ang website www.dwtch.org.
www.purechristianity.org. Small letter lahat po yon, one word lang. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat. Kung noon, dahil hindi po kayo nagpakilala sa amin, ayon po sa aming nakikita, lahat sila ay tama. Dahil kami po ay nagdidepende sa kabutihang aming nauunawaan. Pero nang kami ay magpakumbaba, ipinakita ninyo sa amin kung nasaan ang katotohanan at kanino ito nanggagaling. At marami pong salamat, ipinakita po ninyo sa amin na ang katotohanan nanggagaling sa inyo, bagamat hindi ito katanggap-tanggap sa aming isip at hindi ito katanggap-tanggap sa aming damdamin, pero kung kami ay magpapakumbaba, magpapaubaya, makikita po namin ang lahat ng katotohanan nanggagaling sa inyo, ang siyang tunay na biyaya, sapagkat ito ang tunay papuntang kaligtasan. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Hanggang pong sa muling paghahayag ng Diyos sa kanyang mga salita, sana po makita pa rin ng Panginoon na tayo handang makinig sa kanyang pagpapaliwanag. At sana rin po, yung tunay na kapayapaang ibinibigay ng Panginoong Jesucristo ang nasayin ng bawat isa. Amen.